ang lihim ng pamilya ng House. Nang makita ito, nagmamadaling itinaas ni Sean ang kanyang ulo at sinabing, Mr. Park, tumigil ka na. Hindi dapat mamatay si Michael. Alam niyang nakikita ni Park Sang-joon ang lahat ng nangyayari ngayon sa kanila ni Michael. Gayunpaman, ang mga kamera ng mga lihim na pamilya ay kadalasang napakaliit at nakatago. Kaya naman, hindi niya alam kung saang direksyon siya haharap sa pakikipag-usap kay Park Sang-joon. Gayunpaman, hindi pinansin ni Park Sang-joon ang mga pakiusap ni Sean at nagpatuloy sa pagtaas ng kuryente para pahirapan si Michael. Lalong nag-aalala si Sean. Buti sana kung katawan lang ni Michael ang nakuryente. Ngunit kung naapektuhan ng kuryente ang mga selula ng utak ni Michael at may nangyari, ito ay magiging mahirap. Damn it, hindi ko akalain na ang pamilya Park ay napakahirap pakitunguhan. Walang choice si Sean kundi sabihin ng malakas, Mr. Park, hayaan mo si Michael. Handa akong sabihin sa iyo ang isang malaking sikreto bilang kapalit. Sabi ni Park Sang-joon, oh. Anong malaking sikreto? Sabihin mo muna sa akin. Gusto ni Park Sang-joon na makakuha ng isang bagay para sa wala. Siguradong hindi niya pababayaan si Michael. Hindi naging madali para kay Michael na mahulog sa kanyang mga kamay. Paanong hindi siya makapaghiganti sa pagkamatay ng dalawa niyang anak? Gayunpaman, alam niya na si Sean ay may hindi maarak na lalim. Ilang dekada na siyang nagtatago sa dilim. Tiyak na mas marami siyang alam kaysa kay Park Sang-joon. Sabi ni Sean, masasabi ko sa iyo kung ano ang sikreto ng pamilya House. Nagulat si Park Sang-joon. Ang pamilyang House mula sa Germany. Sa 8 dakilang pamilya, bawat pamilya ay may sikreto na hindi alam ng sinuman sa ibang mga pamilya. Tanging ang Diyos lamang noon ang nakakaalam ng mga sikreto ng bawat pamilya dahil kailangan nila ang kanyang tulong. Ang bawat pamilya ay nabuo sa iba't ibang direksyon, kaya ang kanilang mga sikreto ay iba rin. Halimbawa, ang Hudson S ay nakatuon sa tradisyonal na gamot. Ang pamilyang Park ay nakabuo ng teknolohiya para sa medikal na estetika, habang ang pamilyang Miyamoto ay nagsaliksik sa Mirakuru Serum. Ang pamilya Smith ay nakabuo ng invisibility cloak. Dahil ang pamilyang Smith ay kontrolado ni Sean sa kalaunan, ang kanyang teknolohiya ng mind transplant ay mabibilang din na nasa ilalim ng mga Smith. Kung tungkol sa mga sikreto ng ibang pamilya, wala silang paraan para malaman. Gustong malaman ni Park Sang-joon kung ano ang sikreto ng pamilya House. Ang pamilyang House ay palaging hindi gaanong kilala at tahimik na gumagawa ng mga bagay. Hinding-hindi sila mangangahas na nakawin ang limelight mula sa mga pamilyang Rong at Geng. Gayunpaman, ihahayag din nila ang kanilang lakas paminsan-minsan upang bigyan ng babala ang iba pang mga pamilya na hindi sila dapat gawing trifle. Gusto kong malaman kung tungkol saan ang lihim na pananaliksik ng pamilya House. Napaka-curious ni Park Sang-joon. Naniniwala siya na may kakayahan si Sean na malaman ang sikreto ng pamilya House. Kailangang malaman ng isa na kontrolado ni Sean ang pamilya Smith ng higit sa 10 taon. Ang lihim na pananaliksik ng pamilya House ay spyware. Spyware? Paano? Nagulat si Park Sang-joon. Nagpatuloy si Sean. Marami kang berdeng halaman dito, tama ba? Nakita ni Sean na may nakapaso na halamang nipon lili na nakaupo sa sulok. Sabi ni Park Sang-joon, anong kakaiba dyan? Sinong mayamang pamilya ang walang halaman sa paligid ng bahay? Maaaring linisin ng mga berdeng halaman ang hangin. Maraming benepisyo. Siyempre, marami akong berdeng halaman dito. Napangiti si Sean. Gumagamit ang pamilyang House ng mga berdeng halaman para tiktikan ang iba. Ngayon, ang lahat ng dahon ng lahat ng berdeng halaman sa mundo ay ang kanilang mga kagamitan sa pakikinig. Madali silang makakarinig ng lahat ng tungkol sa iyo, kasama ang ating kasalukuyang pag-uusap. Natigilan si Park Sang-joon. Ano? Ang pamilyang House ay nagsasaliksik ng mga berdeng halaman. Maaari pa nilang gamitin ang mga dahon bilang mga kagamitan sa pakikinig. Damn it, alam kong palihim ang pamilyang ito. Mukhang alam na nila ang mga galaw at sikreto ng pamilya natin. Nagpatuloy si Sean. Hindi lang iyon, ang mga berdeng halaman na ito ay kontrolado ng pamilya House. Hindi lamang sila naglalabas ng oxygen, kundi pati na rin ng isang espesyal na gas. Kung malalanghap ng isang tao ang gas na ito sa loob ng mahabang panahon, magkakaroon sila ng sakit na walang lunas.
Mr. Park, gusto kong tanungin ka, gaano nakatagal ang mga berdeng halaman sa paligid mo? Agad namang kinabahan si Park Sang-jun. Sa nakalipas na ilang dekada. Umiling si Sean. Magulo iyon. Ang iyong kalagayan ay dapat na napakaseryoso. Kung wala kang antidote, natatakot ako na hindi ka mabubuhay hanggang 60 taong gulang. Ano? Naging balisa si Park Sang-jun. Ginoo. Hanli, iligtas mo ako. Itinuro ni Sean si Michael, na kinuryent, at sinabing, si Michael ang tanging tao sa mundo na makapagliligtas sa iyo. Natarante si Park Sang-jun. Bakit? Sabi ni Sean, masasabi ko sa iyo ang sekretong ito, ngunit kailangan mo munang itapon ang lahat ng berdeng halaman sa iyong gusali. Ayokong marinig ng pamilya House ang sekretong ito nang walang kabuluhan. Walang pag-aalinlangan, agad na sinunod ni Park Sang-jun ang utos ni Sean at itinapon ang lahat ng berdeng halaman sa gusali. Nakuha din niya ang kanyang mga mananaliksik na suriing mabuti ang mga ito upang makita kung ang mga dahon ay talagang may kakayahang mag-eavesdrop. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Park Sang-jun, Mr. Hanli, itinapon ko na lahat ng berdeng halaman. Makakapagsalita ka na. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Sean at tapat na sinabi, si Michael ang bagong Diyos. Siya lang ang may kakayahang gumawa ng panlunas para iligtas ka. Pakiramdam ni Park Sang-jun ay parang tinamaan siya ng matinding suntok. Ano ang sinabi mo? Si Michael ang bagong Diyos. Sabi ni Sean, kung hindi, bakit sa tingin mo makakasama ko si Michael? Pinatay niya ang aking ina at asawa. Kung hindi siya Diyos, matagal ko na siyang pinatay. At saka, kung hindi siya deity, paano niya nagawa ang miracle serum na nauna sa pamilyang Miyamoto? Naalala ni Park Sang-jun ang nangyari kamakailan at naramdaman niyang may kabuluhan ang sinabi ni Sean. Ginoo. Park, kung papatayin mo si Michael, walang sino man sa mundong ito ang gagawa ng antidote para sa iyo. Bakit hindi mo siya buhayin at hayaan siyang maging pupay natin? Sabi ni Sean. Sandaling nag-isip si Park Sang-jun bago sumagot, may katuturan ang sinabi mo. Gamit ang bagong Diyos sa ating mga kamay, magagamit natin siya para labanan ang pamilya Rong at kontrolin ang mundo. Tumawa ng malakas si Sean. Ahaha, tama na. Ito ang malaking plano na gusto kong talakayin kay Mr. Park. Tuwang-tuwa si Park Sang-jun. Sige, papakinggan kita. Mr. Hanli, mangyaring hintayin ako. Aakyat ako sa taas at sasalubungin kita. Inihinto ni Park Sang-jun ang kanyang electric attack kay Michael, na nanghina na. Kung wala si Sean, baka namatay siya sa kamay ni Park Sang-jun. Ngayong alam na ni Park Sang-jun ang pagkakakilanlan ni Michael, nangangahulugan ito na kailangan ng mamatay si Park Sang-jun. Kung hindi, magiging pupay niya si Michael. Kabanata 787, ang pagpuksa ng pamilya Park. Nang malaman ni Park Sang-jun na siya ay nalasan ng pamilya House, labis siyang nag-alala sa kanyang kalusugan at nagmamadaling naglakad patungo sa itaas na palapag. Nang makita ni Sean si Park Sang-jun, tumawag siya. Ginoo. Park, paalisin mo kami. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Park Sang-jun. Sabi niya, Mr. Hanli, mangyaring maghintay ng kaunti pa. Sa tingin ko, bahagyang nasugatan si Michael at napaka-agresibo pa rin. Gusto ko siyang makuryent ng kalahating oras pa. Pagkatapos niyang mawala ng malay sa pagkabigla, ilalabas na kita. Sa oras na iyon, iturok ko si Michael ng laso na binuo ng aming pamilyang Park. Sa hinaharap, siya ang ating magiging papay. Kakailanganin niyang gawin ang anumang hilingin namin sa kanya. Hindi ba maganda iyon? Tinumpa ni Sean si Park Sang-jun sa kanyang puso, ikaw ay kasuklam-suklam na matanda. Gusto mong makuryent ang aking Diyosa. Hindi kita pakakawalan kung mapahamak siya. Gusto mo siyang kontrolin kasama ko at duminahin ang mundo. Hehe, karapat-dapat ka ba? Gayunpaman, ngumiti lang si Sean at sinabing, Mr. Tama si Park. Mangyaring magpatuloy. Tumango si Park Sang-jun at agad na inutusan ang kanyang mga nasasakupan, continue to electrocute that brat Michael until he heals. Mag-ingat na huwag masaktan si Mr. Hanli. Gayunpaman, nang si Park Sang-jun ay nagtuturo sa kanyang mga nasasakupan, si Sean ay biglang nagpakita ng isang masamang ngiti. Isang itim na pusa ang biglang tumakbo palabas ng kulungan, at tumakbo patungo kay Park Sang-jun. Ano ito? Biglang nakita ni Park Sang-jun ang isang itim na pusa na lumilipad patungo sa kanya.
Nagkatinginan ng lalaki at pusa at napaatras si Park Sang-jun sa gulat. Sa sumunod na segundo, may lumabas na punyal sa kamay ni Sean. Sa isang whoosh, lumipad ang punyal. Master, mag-ingat ka. Isang mapagbantay na subordinate ng pamilya Park ang agad na tumayo sa harap ni Park Sang-jun. Akala niya ay tinutumbok ni Sean ang kanyang punyal kay Park Sang-jun. Gayunpaman, ang punyal ay hindi nakatutok kay Park Sang-jun, kundi sa pusa. Whoosh! Tinusok ng punyal ang leeg ng pusa, at nahulog ito sa lupa, patay. Ganun din ang nangyari kay Park Sang-jun. May hindi maipaliwanag na sugat sa gitna ng leeg ni Park Sang-jun, at umaagos ang dugo. Hindi makahinga si Park Sang-jun. Kulat na tinuro niya si Sean. Ikaw. Bumagsak si Park Sang-jun sa lupa. Pinatay ni Sean si Park Sang-jun. Nagulat si Michael. Talagang makapangyarihan ang kakayahan ni Sean sa pakikipaglaban. Ang kanyang higit na saklaw ng pag-atake ay pa sa Michael. Halimbawa, sa ganitong sitwasyon, kung hindi makalabas si Michael sa hola, hindi niya mapapatay si Park Sang-jun. Gayunpaman, maaaring patayin ni Sean si Park Sang-jun mula sa malayo. Ang epekto nito ay masyadong nakakatakot. Guru. Nang makitang bumagsak si Park Sang-jun sa lupa, agad na kumilos ang lahat ng subordinate ng pamilya Park, na gustong barilin si Sean. Gayunpaman, si Sean ay isang tusong matandang Zorro. Paano niya nabibigyan ang mga ito ng pagkakataong ito? Biglang sumugod ang di mabilang na itim na pusa. Napatingin si Sean kay Michael. Kaya mo pa bang kumapit? Kung may lakas ka pa, tulungan mo akong patayin ang mga itim na pusa. Sa lakas ni Michael, hindi na niya kailangan ng dagger. Kahit isang maliit na barya ay sapat na para makapatay ng pusa. Whoosh! 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 Sabay na sinalakay ni Sean at Michael ang mga itim na pusa. Ang mga subordinate ng pamilya Park ay bumagsak lahat. Tinadya ni Sean na iwan ng buhay ang isang subordinate. Hinawakan niya ang itim na pusa na nakaugnay sa nasasakupan at sinabi, kung ayaw mong mamatay, tanggalin ka agad ang mga bar na ito at palabasin kami. Ang subordinate na ito ay natatakot sa kamatayan. Ginawa niya ang bili ni Sean at pinalabas sila. Gayunpaman, sa susunod na segundo, namatay pa rin siya sa paanan ni Sean. Paano kita mabubuhay ngayong alam mong si Michael ay isang Diyos? Mga lalaki, patayin ang lahat ng nasa gusaling ito. Ipinasa ni Sean ang sitwasyon sa kanyang mga nasasakupan. Bumalik muna sila ni Michael sa eroplano at umalis. Kung maantala pa sila, nag-aalala siyang baka dumating ang pulis o ang iba pang mga lihim na pamilya. Bumalik sa ere ang eroplano at pumasok sa stealth mode. Nakahinga ng maluwag sina Sean at Michael at umupo sa kanilang mga upuan. Humigop ng tubig si Sean at sinabing, Michael, sinabi mo na gusto mong patayin si Park Sang-jun at lipulin ang pamilya Park. Tinulungan kitang matupad ang wish mo. Ngayon, halos walang natitira sa pamilya Park. Sila ay ganap na natapos sa 8 dakilang pamilya. Mas masama ang kalagayan nila kaysa sa Hudson S ngayon. Maaari ka bang bumalik sa akin upang tumulong sa aking pananaliksik? Sa huli, tinulungan lang ni Sean si Michael para tulungan ang sarili niya. Napatingin si Michael kay Sean. Nakakatakot ka talaga. Kung kalabanin kita ng one-on-one, papatayin din kita, di ba? Orihinal na naramdaman ni Michael na siya ay hindi magagapi matapos ma-inject ng Miraculous Serum. Walang makakatalo sa kanya sa one-on-one na labanan. Gayunpaman, nang makita niya kung gaano kadaling pinatay ni Sean si Park Sang-jun, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kung gaano kalakas si Sean. Napangiti si Sean. Masyado kang humble. Isa kang Diyosa. Paano ako mananalo laban sa isang Diyos? Patuloy na tanong ni Michael, totoo ba ang sinabi mo kay Park Sang-jun kanina? Ang sikreto ng pamilya House. Sa paglalakbay na ito sa South Korea, aksidenteng nalaman ni Michael ang sikreto ng pamilya House. Ito ay isang hindi inaasahang pakinabang. Sinabi ni Sean, ang lihim na pananaliksik ng pamilya ng House ay nakatutok sa paggamit ng mga berdeng halaman bilang spyware upang mag-eavesdrop sa mundo. Ito ay isang sikretong matagal ko nang natuklasan. Gayunpaman, ang katotohanan na ang mga berdeng halaman ay maaaring maglabas ng makamandag na gas at makapinsala sa katawan ng mga tao ay isang kasinungalingan lamang. Pinipigilan ko lang siya na patayin ka. Tumanggo si Michael. Hinaluan ni Sean ng kasinungalingan ang katotohanan.
Tunay na hindi madaling makilala ang katotohanan sa fiction. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Michael. Sabi ni Sean, bumalik sa aming maliit na bayan sa US, syempre. Sabi ni Michael, tumalikod ka at pumunta sa Japan. Gusto kong patayin si Miyamoto Chujiro at sirain ang pamilyang Miyamoto. Napatayo si Sean sa gulat. Baliw ka ba? Hindi lang gusto mong sirain ang pamilya Park, ngunit gusto mo ring sirain ang pamilya Miyamoto. Alam mo ba na wala sa 8 lihim na pamilya ang madaling pakitunguhan? Halos mawalan ka ng buhay sa pagsisikap na patayin si Park Sang-joon ngayon lang. Sa tingin mo kaya mong patayin si Miyamoto Chujiro? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ngayong patay na si Park Sang-joon, tiyak na ipinatupad na ni Miyamoto Chujiro ang pinakamahigpit na depensa. Ang iyong eroplano ay aatake sa sandaling ito ay pumasok sa Japan. Hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong makaharap si Miyamoto Chujiro. Sinabi ni Michael, hindi ako magpapahinga hanggat hindi namatay si Miyamoto Chujiro. Bukod dito, pinatay niya ang napakaraming inosenteng mamamayan sa Orlando. Kailangan ko silang ipaghiganti. Kung mahirap naman, hindi ako nag-aalala. Nasa akin ka, tama ba? Natigilan si Sean. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ni Michael, na pagpasyahan kung ipadala ka upang patayin si Miyamoto Chujiro. Smack! Inis na hinampes ni Sean ang mesa. You little be asterisk starred. Ano ang kinukuha mo sa akin? Sa tingin mo ba ako ang iyong personal na assassin? Kabanata 788, Sean at Michael, pinakamalakas na kombinasyon. Hindi inaasahan ni Sean na gugustuhin siya ni Michael na patayin si Miyamoto Chujiro sa halip na siya mismo ang gumawa nito. Dahil dito, mariin niyang tinanggihan ito. Hindi mo ako subordinate. Huwag mo akong utusan na parang subordinate mo ako. Mahinahon at matatag na tugon ni Michael. Kung hindi mo papatayin si Miyamoto Chujiro, hindi ako babalik at tutulungan ka. Ikaw. Galit na tinuro ni Sean si Michael. Huwag mong kalimutan, nasa kamay ko pa rin si Lauren. Kapag hindi ka bumalik, papatayin ko ang asawa mo. Nanatiling kalmado si Michael sa kanyang kinauupuan. Huwag mong kakalimutan na ako ay isang Diyosa. Hinulaan ko na hindi mo siya papatayin. Arg! Sa sobrang galit ni Sean ay mababaliw na siya. Umikot siya sa lugar at binasag ang lahat ng uri ng mga bagay, kabilang ang mga tasa at mangkok. Kinaway ba kita sa dati kong buhay? Hinukay ko ba ang puntod ng ninuno mo? Hindi pa ako nakaranas ng ganitong kahihiyan mula noong bata pa ako. Arg! Nais ni Sean na mapatay niya si Michael, ngunit hindi niya kayang suntukin ito. Gayun din, umasa si Michael sa kanyang halaga kay Sean para gamitin siya para patayin si Miyamoto Chujiro. Ngayong personal na pinatay ni Michael ang kanyang pinakamamahal na si Park Anya. Walang sino mang hindi kayang patayin ni Michael. Lahat ng mga nagtangka na galitin si Michael, papaalisin niya agad ang mundong ito. Matagal na galit si Sean. Michael, sobra ka naman. Ako ang kinabukasan na Panginoon ng mundo. Paano ko hahayaang kontrolin mo ako ng ganito? Kung ipipilit mong patayin ko si Miyamoto Chujiro, may isang kondisyon ako. Napatingin si Michael kay Sean. Sabihin mo sa akin. Hanggat hindi masyadong sobra ang kanyang kalagayan, papayag si Michael. Sa ngayon, gusto lang ni Michael na mamatay si Miyamoto Chujiro, para ipaghiganti ang daan-daang mamamayan sa Orlando at hayaan silang magpahinga sa kapayapaan. Tinuro ni Sean si Michael. Gusto kitang angkinan. Ano ang sinabi mo? Nagulat si Michael. Hindi niya inaasahan na ganoon ang kahilingan ni Sean. Nais ni Sean na angkinin si Michael at kontrolin siya, tulad ng kung paano niya kontrolado ang ama ni Lota noon. Nag-evil smile si Sean. Ikaw ang gustong pumatay kay Miyamoto Chujiro, hindi ako. Paano ko ito magagawa ng personal? Ikaw mismo ang pumatay sa kanya. Gayunpaman, kung isasaalang-alang mo na mayroon ka lamang kakayahang pumatay ng malapitan at hindi maaaring umatake mula sa malayo, at ikaw ay isang maliit na hanggal at walang kakayahang magawa ang mga bagay, ang pinakamahusay na paraan ay para sa akin na kontrolin ang iyong katawan upang patayin si Miyamoto Chujiro. Kung pinagsama, magkakaroon tayo ng kakayahang pumatay sa parehong malapit at pangmatagalang pag-atake. Naglaro ka na ba dati? Parang kombinasyon ng mage at warrior. Ito ang pinakamalakas na kombinasyon sa mundo.
Puno ng pananabik ang mga mata ni Sean habang nagsasalita. Ngunit nag-aalala si Michael. Pinaplano mo bang angkinan ako at maging isang Diyos mismo? Sabi ni Sean, masyado kang nag-aalala. Pagkatapos ng pag-aari, ang iyong isip ay papasok sa isang dormant na estado. Ginagamit ko ang sarili kong isip. Kahit naokupahin ko ang iyong katawan, hindi ko magagamit ang iyong kakayahan sa pagka-Diyos, kaya ganap kang ligtas. At saka, wala kang dapat ikabahala na masasaktan ko ang katawan mo pagkatapos mong angkinan ka. Kung may intensyon akong saktan ka, matagal ka nang namatay. Hindi sana kita ililigtas noong nakuryente ka ni Park Sang-joon ngayon lang. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Michael. Bagamat ayaw niyang aminin, ngayon lang talaga nailigtas ni Sean ang kanyang buhay. Bukod dito, naging kapaki-pakinabang si Michael kay Sean. Hinding-hindi niya siya sasaktan. Tulad ng sinabi ni Sean, ang mga depensa ni Miyamoto Chujiro ay malamang na itinaas sa pinakamataas na antas. Sa sandaling matuklasan ang eroplano ni Michael, isang mataas na altitude na labanan sa pagitan ng kanilang sasakyang panghimpapawid at mga malalayong sandata ay magpapatuloy. Hindi ito magiging one-on-one combat fight sa lahat. Kung gusto niyang patayin si Miyamoto Chujiro, kailangan niyang pumuslit sa tirahan ng Miyamoto ng mag-isa. Dati, pinasok ng dragon ang pamilya Miyamoto, kaya alam ni Michael kung saan nakatira si Miyamoto Chujiro. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, pumayag si Michael. Sige. Magtatrabaho ako sa iyo. Tumawa si Sean. Ang pinakamalakas na kombinasyon sa mundo ay lumitaw. Ako at si Deity Michael. Magiging isang piraso ng cake para sa atin ang pumatay ng isang Miyamoto Chujiro lamang. Samantala, ang mga pamilyang Rong, Geng, Addington at House, gayon din sina Lota at Miyamoto Chujiro ay nasa isang video call. Ang gusali kung saan nakatira ang pamilya Park ay inatake ng isang eroplano. Ayon sa mga ulat, patay na ang pinuno ng pamilya Park, si Mr. Park Sang-joon. Seryosong sabi ni Chairman Rong. Napatulala yung iba. Sumigaw si Miyamoto Chujiro, si Michael siguro ang pumatay kay Park Sang-joon. Sigaw ng ibang pamilya. Masyadong nakakatakot si Michael. Ang Hudson S ay nahulog na sa aming ganap na kontrol, ngunit nagawa ni Michael na sirain ang buong pamilya ng Park ng mag-isa. Ang buong pamilya ni Park ay nilipol niya. Nakakatakot talaga ang batang ito. Hindi na ako naglakas loob na i-provoke pa siya. Sinabi ni Chairman Rong, nagmamadali ako sa South Korea para makita kung paano haharapin ang sitwasyon ng pamilya Park. Kung wala kayong ibang gamit, pumunta ka na rin. Oo. Matapos ibaba ni Miyamoto Chujiro ang video call, paulit-ulit siyang bumantong hininga. Masyadong nakakatakot si Michael. Pinatay niya si Park Sang-joon sa sariling teritoryo ng mga Park. Siya lang ang may pambihirang kakayahan. Kalimutan ito. Ipaghihiganti ko ang pagkamatay ng aking anak sa hinaharap. Hindi ko siya ma-provoke pansamantala. Mga lalaki, ihanda ninyo ang aking mga damit. Aalis na ako papuntang South Korea sa loob ng 1 oras. Dahil malapit ang Japan sa South Korea, hindi na kailangang umalis kaagad ni Miyamoto Chujiro. Sa wakas ay naunawaan niya kung gaano kalakas si Michael at pinagsisihan niya ang pagpukaw sa kanya. Gayunpaman, huli na ang lahat para sa pagsisisi. Sa sandaling ito, si Michael, hindi, si Sean, ay papalapit sa mansyon ng pamilya Miyamoto. Sa isa sa mga pintuan ng tirahan ng Miyamoto. Isang truck ang nakaparada sa pasukan. Hinahanap ito. Sinabi ng driver ng truck, ito ang custom-made samurai sword na iniutos ni Lord Miyamoto. Nag-o-order siya ng isa bawat taon. Kakatapos lang nito at inihahatid ko na. Naging masinsinan ang mga gwardya na namamahala sa paghahanap habang nagsagawa sila ng masusing investigasyon. Alam ko, ngunit may kinalaman ito sa kaligtasan ni Lord Miyamoto. Dapat tayong maging maingat. Matapos hanapin ang lahat at kumpirmahin na mayroon lamang espada at walang nagtatago sa truck, pinapasok ng gwardya ang sasakyan. Sige, pumasok ka. Ilang itim na pusa ang biglang dumaan. Kasabay nito, isang ulap ng alikabok ang dumaan, na panandali ang hamarang sa paningin ng mga gwardya. Sa maikling window na ito, ginamit ni Michael, na kinokontrol ni Sean, ang kanyang hindi kapani-paniwalang bilis upang tumakbo lampas sa mga gwardya papunta sa courtyard ng Mayhem Autos. Kabanata 789, Miyamoto Chujiro, nagkamali ako.
Sa isang segundo lang, sumugod si Sean sa looban ng mansyon ng pamilya Miyamoto at nagtago sa ilalim ng puno. Ahaha, kasing bilis ng kidlat si Michael. Natutuwa akong magkaroon ng ganoong katawan. Labis ang loob ni Sean. Sa sandaling ito, kontrolado niya ang katawan ni Michael. Ito ay tulad ng isang video game player na nagbabago ng kanyang karakter sa laro at nakakakuha ng mataas na antas ng mga kakayahan ng bagong karakter. Masyadong kasiya siya ang pakiramdam na ito. Ngumiti ng masama si Sean. Sa katawan ni Michael, kung magpakababae siya, malamang hindi siya nito makakalimutan. Hahaha, pagkatapos kong patayin si Miyamoto Chujiro mamaya, tingnan ko kung may mga gwapo sa loob. Gusto kong makipaglaro sa kanila. Ngayong may kontrol na siya sa katawan ni Michael, wala nang pakialam pa si Sean. Maaari niyang gamitin ang katawan ni Michael gayunpaman ang gusto niya basta't hindi niya ito masugatan. Hahayaan niyang mag-iwan si Michael ng magandang impression sa mga babae dito. Nakahanap ng pagkakataon si Sean na makalapit sa mansyon. Pagkapasok sa mansyon, pinatay ni Sean ang lahat ng bantay sa pintuan bago palihim na pumasok. Ngunit nang makarating sa ikalimang palapag, nakalok ang pinto sa hagdan. At ang mga elevator sa palapag na ito ay nangyari ng pagkilala sa mukha. Damn it! Ang elevator ng pamilyang Miyamoto ay nangyayari ng pagkilala sa mukha para ma-access. Talagang napakaingat ng mga lalaking ito. Walang choice si Sean kundi magpakawalan ng pusa at gamitin ito para kontrolin ang taong kakalabas lang ng elevator. Sino ta? Isang matipunong Japanese na lalaking may balbas ang nakakita kay Michael. Ikaw. Tisigan na sana ang lalaki nang pigilan siya ni Sean. Pagkatapos ay pinilit niya itong i-access ang elevator at pumunta sa sahig kung saan naroon si Miyamoto Chujiro. Matapos gamitin ang lalaki, inikot ni Sean ang kanyang leeg at pinatay siya. Ang matipunong lalaki, na tumitimbang ng higit sa 200 kilo, ay napakadaling napatay gamit ang kanyang mga kamay. Tuwang-tuwa si Sean. Casual na twist ng leeg niya at namatay siya. F***, nangingibabaw talaga ang lakas ni Michael. Naiingit si Sean kay Michael, lalo na't kakabisita lang nito sa inidoro bago lumapit. Ngayon, bigla niyang naramdaman na hindi ganoon kagaling ang paglipat ng utak kay Chairman Rong. Michael? Oh Michael? Kapag nag-iisip ako ng paraan para harapin ang iyong kakayahan sa paghula, hehe, ang iyong katawan, ang iyong kakayahan sa Diyos, at ang iyong dalawang magagandang asawa ay magiging akin lahat. Nag-evil smile si Sean. Ibinaba niya ang labi ng kanyang sombrero at dahan-daang pumasok. Nagkataon namang naglalakad si Miyamoto Chujiro sa direksyon ni Sean. Nang makita niya siya, sinabi niya, ikaw, pumunta ka at kunin mo ang aking suit. Ngumisi si Sean. Natatakot ako na hindi nararapat para sa akin na tulungan kang kunin ang iyong mga damit, Mr. Miyamoto. Nagulat si Miyamoto Chujiro nang marinig ang sagot ng lalaki sa Ingles, sa halip na Japanese. Inalis ni Sean ang kanyang sombrero at nakita ni Miyamoto Chujiro ang mukha ni Michael. Sa sobrang takot ni Miyamoto Chujiro ay nanginig ang kanyang mga paa. Michael. Nanghina sa takot si Miyamoto Chujiro at napaupo sa lupa. Kailangang malaman ng isa na kakapunta lang ni Michael sa teritoryo ng pamilya Park at pinatay si Park Sang-jun mag-isa. Siya ay sikat sa 8 dakilang pamilya. Maging si Chairman Rong ay baka mapawisan siya kapag nakita niya siya ngayon. Mga lalaki, halika na dito. Napagtanto ang panganib, agad na inutusan ni Miyamoto Chujiro ang kanyang mga nasasakupan na salakayin si Michael. Gayunpaman, huli na ang lahat. Sa pisikal na kakayahan ni Michael at sa pangmatagalang kakayahan sa pagpatay ni Sean, si Miyamoto Chujiro ay isa ng patay. Hindi pinatay ni Sean si Miyamoto Chujiro mula sa malayo. Sa halip, ginamit niya ang bilis ni Michael para maka-charge patungo kay Miyamoto Chujiro. Hinawakan siya. Bang! 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 Sunod-sunod na bala ang tumama kay Michael. Gayunpaman, ngayon na si Miyamoto Chujiro ay nasa mga kamay ni Sean, ang kanyang mga nasasakupan ay hindi nang ahas na bumaril ng random. Alam ni Miyamoto Chujiro na siya ay napapahamak. Lumuhad siya sa lugar ni Michael. Michael, nagkamali ako. Hindi kita dapat sinaktan at sinira ang relasyon ng ating pamilya. Kasalanan lahat ng matandang iyon na si Park Sang-jun. Lagi niya akong inuudyukan na lumaban sa pamilya mo. Mangyaring hayaan mo akong mabuhay. Sa hinaharap, handa akong makipagtulungan sa iyo.
Papakinggan ko lahat ng sasabihin mo. Walang magawang umiling si Sean. Miyamoto Chujiro, ano ang silbi ng pagsisisi ngayon? Hindi ka ba dati naniniwala na ang Hudson S ang gumawa ng Mirakuru Serum at sinubukang lumapit sa kanila? Kung pinananatili mo ang matalik na relasyon na iyon kay Michael, magiging ganito ba ang mga bagay? Nang marinig ni Miyamoto Chujiro na binanggit ni Michael, ang pangalang Michael, muli niyang nilingan ang nakabihag sa kanya. Hindi karaniwan ang ekspresyon ni Michael. Mukha siyang ibang tao. Noong nakaraan, bagamat laging magkaaway sina Michael at Miyamoto Chujiro, ang una ay palaging naglalabas ng matapang at matuwid na aura. Gayunpaman, ang kasalukuyang Michael ay nagbigay ng nakakatakot at palihim na vibe. Lalo na kapag ngumiti siya, halatang hindi siya mabuting tao. Ikaw, hindi ikaw si Michael. Nagulat si Miyamoto Chujiro. Hindi sinasadya ni Sean na itago ang kanyang pagkatao. Pagkatapos ng lahat, si Miyamoto Chujiro ay malapit ng mamatay. Ano ang mahalaga kung malaman niya kung sino siya? Hehe, tama na. Ako si Sean. Inihayag ni Sean ang kanyang pagkakakilanlan. Nagulat si Miyamoto Chujiro. Sean. Yung kumokontrol sa magulang ni Lota. Ah. Mr. Hanley, wala kaming sama ng loob sa isa't isa. Magpakita ng awa. Pitawan mo ako. Kaya kong ibigay ang lahat ng gusto mo. Nang marinig na hindi talaga si Michael ang nasa harapan niya, agad na naramdaman ni Miyamoto Chujiro na maliligtas siya. Pero umiling si Sean. Wala talagang sama ng loob sa pagitan natin, pero gusto ng brat Michael na iyon na patayin kita. Kaya dapat kang mamatay, maintindihan mo. Niyakap ni Miyamoto Chujiro ang hita ni Sean at nagmamakaawa. Ginoo. Hanley, bitawan mo ako. Pabayaan mo na ako. Handa akong magbayad ng kahit anong presyo. Hinawakan ni Sean si Miyamoto Chujiro at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi pa kita papatayin. Dahil nandito ako, kailangan kong makita ang mga imbensyon ng dakilang pamilyang Miyamoto. Maliban sa Mirakuru Serum, ano pa ang mga likha ng iyong pamilyang Miyamoto? Ipakita mo sa akin. Upang mabuhay, si Miyamoto Chujiro ay lubos na nakikipagtulungan. Oo naman. Mga lalaki, pumunta sa laboratorio at dalhin ang lahat ng matagumpay na ginawa para makita ni Mr. Hanley. Hindi nagtagal, dinala ng kanyang mga nasasakupan ang isang malaking tumpok ng mga bagay, kabilang ang mga pagkain, inumin at mga kagamitang pangmusika. Hindi interesado si Sean sa mga bagay na ito. Mayroon ka bang anumang mga panlaban na armas? Tanong ni Sean. Sumagot si Miyamoto Chujiro, oo, isang QR code. Isang QR code. Sa modernong panahon na ito, pamilyar ang lahat sa mga QR code. Gayunpaman, walang inaasahan na gagawing armas ng pamilya Miyamoto ang mga QR code. Si Miyamoto Chujiro ay nasakop ni Sean at hindi nang ahas na kumilos. Inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan, bilasan ninyo at ipinakilala si Mr. Hanley sa paggamit ng explosive QR code. Kabanata 770, Pagpatay kay Miyamoto Chujiro. Hi! Isang Japanese researcher na nakasuot ng puting Amerikana ang nagsimulang magpaliwanag kay Sean. Ang QR code na ito ay may magkabilang panig. Ang harap ay itim at ang likod ay pula. Kapag nakahiwalay, ang QR code ay hindi gaanong nagagamit. May inilabas ang mananaliksik na parang magnifying glass. Kung i-scan natin ito gamit ang QR code scanner na ito, magaganap ang kaukulang tugon. Kung i-scan natin ang itim na bahagi, ang mga particle na nakadikit sa QR code ay agad na sasabog. Kung i-scan natin ang pulang bahagi, ang mga particle ay sisipsipin mula sa QR code. Tumango si Sean. Isa ay para sa pagpatay, at ang isa ay para sa pagliligtas. Nakakapanibago talaga kayong mga Hapon. Gumawa ka talaga ng sandata dito. Sige, hayaan mo akong subukan ito. Hindi ito sinubukan ni Sean sa isang bagay. Sa halip, inilagay niya ang QR code sa isang tao. Ang taong iyon ay lumuhad sa lupa, nanginginig sa takot. Kinuha ni Sean ang scanner at itinutok sa QR code. Ito ay tulad ng pagpuntirya ng isang sniper rifle. Sa isang putok, ang tao ay ipinadala sa paglipad sa himpapawid. Hahaha, interesting. Ang bagay na ito ay hindi masama. Maaari kang mag-paste ng QR code sa isang tao at patayin siya nang walang nakakapansin. Bakit hindi mo ito kinuha kanina para patayin si Michael?
Tanong ni Sean. Nanghihinayang umiling si Miyamoto Chujiro. Noong una, naramdaman ko na hindi karapat-dapat si Michael na ilantad ang aming mga bagong armas. Natatakot akong malaman ng ibang pamilya. Ngayon, hindi na masasaktan ang katawan ni Michael. Limitado ang pinsalang maaaring idulot ng QR code na ito. Hindi ko siya kayang patayin. Napangiti si Sean. Gusto ko ang bagay na ito. Kaya lang, ang QR code scanner na ito ay masyadong hindi maginhawa upang dalhin sa paligid. Bukod dito, ito ay tumatagal ng mahabang panahon upang i-scan ito. Mukhang kailangan pang i-improve. Sinabi ni Miyamoto Chujiro, oo, Mr. Handley. Bigyan mo ako ng 1 taon. After a year, I promise to improve it hanggang sa masiyahan ka. Ngumiti si Sean pero hindi umimik. Nagpatuloy siya sa pagtingin sa ibang mga bagay. Ang pamilyang Miyamoto ay may ilang kapaki-pakinabang na imbensyon. Inipon ni Sean ang lahat at itinago sa kanyang bulsa. Iyan lang ba? Tanong ni Sean. Sinabi ni Miyamoto Chujiro, iyon lang. Mr. Handley, ipinakita ko sa iyo ang lahat ng lihim na pagsasaliksik ng ating pamilyang Miyamoto. Malamig na sinabi ni Sean, oh, pwede ka nang mamatay. Hindi pinapansin ang mga pakiusap ni Miyamoto Chujiro, kinagat niya ang kanyang leeg, pinatay siya. Pagkatapos ng kamatayan ni Park Sang-jun, isa pang pinuno ng isang lihim na pamilya ang pumanaw. Bukod dito, sa mata ng mga tagalabas, lahat ng ito ay kagagawa ni Michael. Matapos mamatay si Miyamoto Chujiro, ang ilang tapat na mga subordinate ay nagsimulang salakayin si Sean ng baliw. Pero paano sila magiging match ni Sean? Kung mag-isa lang si Sean o Michael dito, talagang napakahirap para sa kanila na makatakas ng hindi nasaktan mula sa pamilya Miyamoto. Ngunit ang pinagsamang Sean at Michael duo ay sadyang walang talo. Basagin. 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 Sunod-sunod na bumagsak sa lupa ang mga nasasakupan ni Miyamoto Chujiro. Nasaksihan ang malupit na pamamaraan ni Sean, natakot ang iba. Sabi ni Sean, may ayaw bang mamatay? Lumabas. Hindi kita papatayin kung magtatrabaho ka para sa akin. Nagpalitan ng tingin ang mga natitirang subordinate. Ngayong patay na si Miyamoto Chujiro at nawasak ang pamilya Miyamoto, maaari silang maging katulad ng Hudson S at mahati at kontrolin ng iba pang malalaking pamilya. Ilang lalaki ang humakbang at lumuhad sa harapan ni Sean. Napakamayabang ni Sean. Hahaha, tama na. Bawat pamilya ay dapat magkaroon ng ilang taksil na takot sa kamatayan. Inutusan kitang maghanap ng magagandang babae para sa akin. Gusto kong mag-enjoy dito bago umalis. Oo. Ginawa ni Sean ang kanyang sarili na comfortable sa teritoryo ni Miyamoto Chujiro, masayang kumakain ng ilang prutas. Hindi nagtagal, nagdala ang mga nasasakupan ng isang grupo ng mga dilag. Maingat na pinalaki ni Sean ang mga babaeng ito at hindi napigil ang umiling. Thirst, thirst, thirst. Tinatawag mo itong mga kagandahan. Mas mababa sila sa mga asawa ni Michael na sina Lauren, Victoria at Ivy. Ako si Deity Michael ngayon. Kung matulog ako sa mga pangit na babae, hindi magiging masaya si Michael. Hahaha. Bago makontrol ni Sean si Michael, nangako ito sa kanya na hindi siya gagawa ng anumang padalos-dalos. Pero ngayon, parang babalik siya sa sinabi niya. Biglang tumunog ang phone ni Sean. Ano ito? Tanong ni Sean. Nagulat ang nasasakupan. Master, masamang balita. Ang 5 pamilya ay naglabas ng level 1 pursuit order sa Michael. Agad na nagpanik si Sean. Ano? Isang level 1 pursuit order. Damn it, hindi maliit na bagay ang level 1 pursuit order mula sa isang lihim na pamilya. Kinokontrol nila ang mundo sa simula. Kung hahabulin nila ang Michael, ang buong US ay nasa panganib. Alam ng 5 pamilya na nasa US si Michael. Kung gusto nilang patayin siya, aayusin nila ang malaking bilang ng mga tropa na ipapadala sa bansa. Walang magiging ligtas na lugar sa US, kabilang ang maliit na bayan, kung saan naroon si Sean. Hindi, aabutin ng hindi bababa sa ilang buwan para makumplito ang teknolohiya ng mind transplant. Kailangan kong hayaan si Michael na magsaliksik sa isang matatag na kapaligiran. Kailangan kong pigilan ang 5 pamilya. Sa 5 pamilya, siguradong kakampi si Lota ni Michael. Kailangan ko pang talikuran si Madam Geng.
Alam ko ang sikreto ng pamilya House, kaya maaari ko silang i-blackmail niyan. 3 laban sa 2, ang B** starred na si Rong Balan ay kailangang kanselahin ang Level 1 Pursuit Order. Alam ni Sean na ang pamilya Rong at ang iba pa ay sumugod na sa South Korea. Matapos malaman na patay na rin si Miyamoto Chujiro, tiyak na pupunta rin sila dito. Kaya naman, hindi na nag-abalang makipaglaro si Sean sa mga Japanese beauties. Sa halip, nagtago siya at naghintay sa pagdating ng iba pang pamilya. Makalipas ang ilang oras, sama-samang dumating ang mga tao mula sa 5 pamilya. Nagulat ang lahat nang makita ang bangkay ni Miyamoto Chujiro. Galit na sinabi ni Rong Balan, ang Michael ay walang batas. Sunod-sunod niyang pinatay ang 2 sa mga secret family namin. Sinusubukan ba niyang patayin ang lahat at pamunuan ang mundo mismo? Nang makita ng 40 anyos na si Dieter House ang bangkay ni Miyamoto Chujiro, natakot din siya. Masyadong malupit si Michael. Hindi natin hahayaang mabuhay ang ganitong tao sa mundong ito. Kung hindi, lahat tayo ay mamamatay sa kanyang mga kamay. This time, hindi na nagsalita si Madam Geng para kay Michael. Kung tutuusin, nakapatay lang siya ng 2 lihim na pinuno ng pamilya. Masyadong nakakatakot. Kabanata 771, Level 1 Pursuit Order. Sa 5 pamilya, tanging si Lota ang nanatili sa panig ni Michael. Sabi ni Lota, bakit sigurado ka na ginawa ito ni Michael? Siya ay na-injected ng Mirakuru Serum, ngunit ito ay hindi nangangahulugan na siya ay hindi magagapi. Paano siya napunta sa mga teritoryo ng pamilya Park at Miyamoto at pinatay ang kanilang mga pinuno? Paano siya nakaalis nang hindi nasaktan? Hindi mo ba masyadong tinatansya ang lakas ni Michael? Talagang napag-usapan na ng lahat ang puntong ito noong kararating lang nila. Mahigpit na binantayan ng mga pamilyang Park at Miyamoto. Kahit gaano pa kalakas ang katawan ni Michael, imposibleng madali niyang mapatay ang mga ito. Ngumuso si Rong Balan. Maaari lamang itong mga hulugan na may mga nakatagong kakayahan pa rin si Michael na hindi natin alam. Kaya naman, kapag hinahabol natin si Michael, dapat nating subukan ang lahat ng ating makakaya upang mahuli siyang buhay. Gusto kong malaman kung ano pa ang mga sikreto niya. Ngayon, inanunsyo ko na ang pamilyang Miyamoto, tulad ng pamilya Park, ay opisyal na kukunin ng iba pang mga lihim na pamilya. Lahat, mag-imbentaryo tayo ng mga ari-arian ng pamilya Miyamoto. Tuwang-tuwa ang lahat. Ang pagkamatay ni Park Sang-joon at Miyamoto Chujiro ay hindi gaanong nakaapekto sa ibang mga pamilya. Sa halip, magagamit nila ang pagkakataong ito para palakasin ang kanilang sariling pamilya. Umupo silang lahat at nakinig ng mabuti sa ulat tungkol sa sitwasyon at pananaliksik ng pamilya Miyamoto sa mga nakaraang taon. Uminom si Dieter ng isang basong tubig at nagtungo sa banyo. Akmang babalik na siya, bigla niyang napagtanto na may isang figure sa kanyang harapan. Sa sobrang takot ni Dieter ay halos maiihi na siya sa kanyang pantalon. Joe, Michael. Si Michael, na kontrolado ni Sean, ay lumitaw sa harap ni Dieter. May evil smile siya sa kanyang mukha na nanginginig. Tisigan na sana si Dieter nang agad siyang pinigilan ni Sean. Kung ayaw mong malaman ng iba ang mga sikreto ng iyong pamilya, maging masunurin ka. Nagulat si Dieter. Ano ang sinabi mo? Napangiti si Sean. Dieter, napakasama talaga ng pamilya mo. Gumamit ka talaga ng mga berdeng halaman para makita ang buong mundo. Naaalala ko sa isang mahusay na pagpupulong ilang taon na ang nakalilipas, nagbigay ka ng mga bagong nilinang na may kahalagahan sa lahat ng pamilya. Sa tingin mo ba ay ililigtas ka nina Chairman Rong at Madam Geng kapag nalaman nilang nag-espye ka sa kanila? Nanginginig si Dieter sa gulat. Paano? Paano mo alam? Bagamat may posibilidad na nasubaybayan ang pag-uusap ni Sean at Park Sang-joon, magtatagal pa rin bago masuri ng mga nasasakupan ng house ang recording at ibigay ang mga detalye kay Dieter. Kung tutuusin, napakaraming bagay ang kanilang sinusubaybayan. Kaya naman, hindi pa rin alam ni Dieter na si Michael ay kinokontrol ni Sean, ni hindi niya alam na alam nila ang sikreto ng pamilya House. Sabi ni Sean, hindi mo kailangang malaman kung paano ko nalaman. Kailangan mo lang malaman na wala akong balak na patayin ka. Kung ginawa ko, patay ka na. Unti-unting nawala ang kaba ni Dieter. Sa katunayan, ang pangangatawan ni Michael ay labis na nangingibabaw ngayon.
Napakadali para sa kanya na pumatay ng isang ordinaryong nasa katanghaliang gulang na tulad ni Dieter. Tanong ni Dieter, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo. Sabi ni Sean, gusto kong tulungan mo ako. Ngayong naglabas na ang 5 pamilya mo ng level 1 pursuit order sa akin, napakahirap para sa akin na manatiling nakatago ng matagal. Bukod dito, ang iyong mga pamilya ay lubhang malupit. Para mapatay ako, tiyak na yuyuko sila sa anumang paraan at sasaktan ang maraming inosenteng mamamayan. Ito ay isang bagay na ayaw kong makita. Nagsimulang gayahin ni Sean ang tunay na Michael, inilagay ang pagiging makabayan at marangal ni Michael. Sinabi ni Dieter, gusto mong sabihin ko kay Chairman Rong na kanselahin ang level 1 pursuit order. Sabi ni Sean, hindi kailangang ikaw ang magpalaki nito. Tawagan si Madam Geng mamaya. Siya at si Jor. Palagi siyang may magandang relasyon sa akin. Mas mabuting ilabas niya ito. Pagdating ng panahon, kailangan mo lang bumoto ng naaayon. Nag-alinlangan si Dieter. Iniisip niya kung ano ang iisipin ng ibang mga pamilya sa kanya kung bumoto siya laban sa level 1 pursuit order. Gumuso si Sean, nahulaan niya ang iniisip ni Dieter. Aniya, ikaw na matandang tanga, you've been playing safe and boring for the past few years. Sumunod ka lang sa majority vote every time. Ngayon, oras na para magpakita ng karakter. At saka, wala kang choice ngayon. Anong choice niya? Galit na sabi ni Dieter, sige, kung magmungkahi si Madam Geng mamaya, susundan ko siya at boboto laban sa level 1 pursuit order. Gagawin ba iyon? Tumango si Sean. Nang makitang aalis na si Dieter, hinawakan niya ang braso niya at ngumiti ng masama. Ginoo. House, may tanong pa ako sayo. Ano ito? Naiinip na tanong ni Dieter. Nakangiting patuloy ni Sean. Maraming taon mo nang sinusubaybayan ang aming mga pamilya. Naniniwala akong alam mo na ang mga sikreto ng lahat ng pamilya. Nagpapanggap ka lang na wala kang alam. Alam mo ba ang sikreto ni Rong Beilan? Ano nga ba ang ginagawa ng kanyang pamilya? Kung mayroon man, medyo curious si Sean sa pamilya Rong dahil sila ang pinakamalakas. Sila ang nangungunang aso sa anumang domain. Sa makatuwid, gustong malaman ni Sean kung ano ang pangunahing direksyon ng pananaliksik ng pamilya Rong. Naniniwala siya na ang sagot ay tiyak na makapigil hininga. Wala akong masabi. Tinalikuran ni Dieter si Sean at naglakad palayo. Pupunta ako at kukunin si Madam Geng para sa iyo. Pagkabalik, sinadya ni Dieter na kinunan ng makahulugang sulyap si Madam Geng paminsan-minsan habang umiinom ng kanyang tsaa. Nang mapagtanto ito ni Madam Geng, mukha siyang naiinis. Damn it, ano ang sinusubukang gawin ng Dieter na ito? Sinusubukan ba niya akong ligawan? Pakiusap, sariwang karne lang ang gusto ko. Bakit gusto ko ang isang matandang tulad niya? Hindi siya pinansin ni Madam Geng. Naiwan na walang pagpipilian, ipinadala ni Dieter ang isa sa kanyang mga tauhan upang maghatid ng mensahe sa kanya, may naghihintay sa iyo sa banyo. Nang matanggap niya ang mensahe, na-curious si Madam Geng. Sino ang taong iyon? Paano niya nakuha si Dieter na maghatid ng mensahe para sa kanya? Pupunta ako sa washroom. Nag-isip sandali si Madam Geng bago tumayo at naglakad patungo sa washroom. Pagdating niya sa palikuran, tumingin si Madam Geng sa loob. Ito ay walang laman. Sabi niya, lumabas ka. Sino ito? Sa sandaling ito, nakaupo si Sean sa isang paamano sa likod ng pinto. Ngumiti siya at tumalon mula sa hagdanan. Ah! Ikaw! Michael! Lumingon si Madam Geng at laking gulat niya nang makita si Michael. Siyempre, hindi siya sumigaw. Sa halip, kusa niyang hininaan ang boses. Naniniwala siya na alam niya ni Michael na wala siyang anumang masamang intensyon sa kanya. Sa halip, palagi siyang nagsasalita para sa kanya. Nang makita ni Sean si Madam Geng, yamakap ito sa kanya na parang mahinang bata. Tita Geng, natatakot po ako. Kabanata 772, I'm willing to submit sa Geng family. Kung makikita ng ibang tao ang eksenang ito, siguradong magugulat sila sa walang hiyang kinikilos ni Michael. Siya ay kumikilos tulad ng isang mahinang dalaga sa pagkabalisa. Maraming babae ang ganito ang ugali sa harap ng mga lalaking nagustuhan nila. Magpapanggap silang natatakot at magsasabi ng mga bagay tulad ng, iligtas mo ako, napakatapang mo at kahangahangang, para makuha ang kanilang pabor.
Hindi alintana ni Madam Geng na yakapin siya ni Michael, ngunit nahirapan siyang tanggapin kung paano siya hinarap nito. Darling, hindi mo kailangang matakot. Halika at sabihin sa akin kung ano ang nangyari. Talaga bang pinatay mo sina Park Sang-joon at Miyamoto Chujiro? At saka, maaari mo bang baguhin ang paraan ng pakikipag-usap mo sa akin? Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng gamot sa pamilya Park, mas bata ako ngayon ng 10 taon, remember? Ganoon pa rin ba tayo magkalayo ng edad? Tanong ni Madam Geng. Humiwalay si Sean sa pagkakayakap ni Madam Geng at ngumiti. Hindi po, Madam Geng. Para kang kasing edad ko. Nagpapakita ka ng kagandahan ng kabataan na nagpapagaan sa akin. Tuwang-tuwa si Madam Geng nang marinig ang gayong papuri mula kay Michael. Nagtanong muli si Madam Geng, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari para matulungan kita. Tumango si Sean. Hindi ko pinatay sina Park Sang-joon at Miyamoto Chujiro. Ipinadala ni Park Sang-joon ang kanyang anak na si Park Anya para patayin ako at nauwi siya sa aking mga kamay. Alam mo, si Park Anya ang babaeng gusto ko. Sobrang sakit ng puso ko. Galit na galit talaga ako sa oras na iyon. Pumunta agad ako sa South Korea para ayusin ang score ko kay Park Sang-joon. Gayunpaman, pagkatapos mahanap si Park Sang-joon, nakulong ako. Si Park Sang-joon ay isang mapanlinlang na matandang hamak. Ang kanyang tirahan ay maraming bitag. Gumamit siya ng hindi masisirang material para ikulong ako at gumamit pa siya ng kuryente para pahirapan ako. Nagsasabi ng totoo si Sean, kaya walang naramdamang masama si Madam Geng. The Parks is a secret family so syempre hindi ka basta-basta makakasakay sa teritoryo nila. Dahil natrap ka, paano ka nakatakas sa huli? Tanong ni Madam Geng. Mula sa puntong ito, nagsimulang gumawa ng kasinungalingan si Sean. Gusto akong patayin ni Park Sang-joon, ang matandang iyon, ngunit biglang lumitaw si Miyamoto Chujiro. Noon pa man ay gusto ni Miyamoto Chujiro ang Mirakuru Serum, kaya sinabi niya kay Park Sang-joon na huwag akong patayin. Nakaisip ako ng ideya. Sinabi ko kay Miyamoto Chujiro na kung mailigtas niya ako, ibibigay ko sa kanya ang Mirakuru Serum. Tapos inaway ako ni na Park Sang-joon at Miyamoto Chujiro. Napakatindi ng labanan. Sa huli, nagpatayan silang dalawa. Madam Geng, walang kinalaman sa akin ang pagkamatay nila. Ngumiti si Madam Geng. Oh, I see. Mahal, sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Natigilan si Sean. Minamaliit niya si Madam Geng. Hindi niya inaasahan na ang kanyang kasinungalingan ay hindi magpapaloko sa kanya. Sabi ni Madam Geng, Michael, hindi ka talaga magaling magsinungaling. Nagbabago ang tono mo kapag nagsisinungaling ka. Isa pa, hindi ka naman mahina at mahiyain sa harap ko noon. Pinatay mo sina Park Sang-joon at Miyamoto Chujiro, tama ba? Alam na ngayon ni Sean na wala sa punto ang panggagaya niya kay Michael. Pagkatapos ng lahat, si Michael ay isang Diyos, at ang kanyang bawat kilos ay nangingibabaw. Samantala, si Sean ay kasing kahulugan ng terminong, kawawa. Paano niya nagagawa ang alindog ni Michael sa maikling panahon? Hindi na itinago ni Sean. Ngumiti siya. Haha, nakakatakot talaga si Madam Geng. Tama iyan. Si Park Sang-joon at Miyamoto Chujiro ay namatay sa aking mga kamay. Gayunpaman, tulad ng alam mo, pareho silang may hindi mapagkakasunduang away sa akin. Kahit na hindi ko sila patayin, papatayin nila ako sooner or later. Kung ako naman ang makapatay sa kanila, it was indeed a fluke. Kung hindi dahil sa swerte ko, namatay na ako sa kamay nila. Hindi ko na kayang tumayo sa harap mo ngayon. Sinabi ni Madam Geng, Michael, ikaw ay makapangyarihan at mapalad na kayang patayin ang mga pinuno ng mga pamilyang Park at Miyamoto ng mag-isa. Si Chairman Rong ay nag-iingat na ngayon sa iyong kakayahan. Nag-issue na kami ng level 1 pursuit order sa iyo. Alam mo ba yon? Sabi ni Sean, hinanap kita dahil dito. Madam Geng, kailangan ko ng tulong mo. Mangyaring imungkahi ang pagkansela ng level 1 pursuit order sa ibang mga pamilya. Mukhang problemado si Madam Geng. Michael, natatakot ako na. Tatanggi na sana si Madam Geng nang biglang nagkusa si Sean na halikan siya. Saglit na natigilan si Madam Geng bago ito ngumiti. Wow! Ano ka? Masyadong hindi inaasahan ang halik na ito. Bagamat naghalikan na silang dalawa noon sa virtual game, laro lang iyon. Bukod dito, ang avatar ni Madam Geng sa laro ay si Marilyn Monroe.
Kaya niyang gawin ang anumang gusto niya. Gayunpaman, sa totoong buhay, imposibleng magkusa siyang halikan ang isang gwapong lalaki na tulad ni Michael dahil hindi siya pinahihintulutan ng kanyang katayuan na maging malaya. Alam ni Sean na nagustuhan ni Madam Geng si Michael, kaya ginamit niya ang pamamaraang ito para patahimikin muna ito. Hinawakan ni Sean ang kamay ni Madam Geng, "Darling, alam kong interesado ka sa akin. Lagi kitang hinahangaan. Ikaw ang pinakakaakit-akit na babae na nakita ko. Kung pumayag kang tulungan ako, handa akong maging lalaki mo mula ngayon. Ang iyong subordinate, ang iyong undercover na ahente, ang iyong thug, ang iyong tagapag-alaga, ang iyong kasintahan." Natuwa si Madam Geng sa mga salitang iyon. May kakayahan si Michael na patayin si Park Sang-joon at Miyamoto Chujiro ng mag-isa. Kung magagawa ni Madam Geng si Michael sa kanya at sa kanya, ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa pamilya Geng. Gayunpaman, alam ni Madam Geng na si Michael ay palaging mapagmataas at malayo. Hindi niya sineseryoso ang iba pang anim na pamilya. Hindi siya magpapasakop sa alinmang pamilya tulad ng kanyang kapatid. Tinanong ni Madam Geng, "Michael, willing ka ba talagang sundin ang pamilya ko?" Lumuhad si Sean sa kinauupuan. "Payag ako. Simula ngayon, aso na ako ni Madam Geng. Paki-order ako sa paligid. Gamitin mo ako." Napaisip si Sean sa sarili, "I can't promise you anything, anyway, hindi talaga ako Michael, hahaha." Nang makita ito ni Madam Geng, ramdam niya ang kasalanan ni Michael. "Oh my God! Michael, hindi ko talaga akalain na ang isang mayabang na tulad mo ay handang sumunod sa akin. Sige, ipinapangako ko sa iyo na kukunin ko si Chairman Rong na kanselahin ang Level 1 Pursuit Order para sa iyo. Ngayong akin ka na, sisiguraduhin ko talaga ang kaligtasan mo. Salamat sa iyo, Master." Nagpatuloy si Sean sa pagiging mapagpakumbaba at tinawag siyang Master. Tuwang-tuwa si Madam Geng. Tinapik niya ang ulo ni Michael at tumingin sa kanya. "Dahil ang tawag mo sa akin ay Master, ibig sabihin ay maaari kitang utusan na gumawa ng kahit ano." Masasabi ni Sean na sabik si Madam Geng para sa isang bagay. Sabi niya, handang tugunan ng Michael ang anuman sa iyong mga pangangailangan. Dahil doon, nagkusa si Sean na halikan muli si Madam Geng. Kabanata 773, Michael is my servant. Makalipas ang kalahating oras. Ang mga Rong at ilang iba pang malalaking pamilya ay dumaraan pa rin sa mga imbensyon at pananaliksik ng pamilyang Miyamoto. Biglang napagtanto ni Rong Bailan na ang upuan sa tabi niya ay matagal nang walang laman. Naguguluhang tanong niya, bakit ang tagal ni Madam Geng sa palikuran? Kalahati oras na siguro yun. Napangiti si Dieter, na nakakaalam ng totoo. Ang mga babae at lalaki ay may magkaibang physiological structures. Chairman Rong, dapat tayong maging mas mauunawaan. Naramdaman din ni Geng Wailan na may mali. Akmang tatayo na siya para tawagan ang kanyang ina, biglang lumapit si Madam Geng Wailan na may matingkad na ngiti. Namula ang mukha ni Madam Geng at hindi niya maitago ang ngiti. Mabagal ang mga hakbang niya na parang pagod na pagod. Nang makita ang kanyang mukha, hindi napigilan ni Dieter ang panunokso sa kanya. "Tingnan mo, nagbalik na ang ating pinakakaakit-akit na Madam Geng. Madam Geng, okay ka lang? Mukhang kagagaling mo lang sa honeymoon." Alam na alam ni Dieter na nakasama ni Madam Geng si Michael sa nakalipas na kalahating oras. Bagamat may kaunting pagkakaiba sa edad sa kanilang dalawa, sila ay isang lalaki at isang babae at matagal nang nag-iisa. Baka ngayon lang sila nakagawa ng kaiyahiya. Nang mapansin ni Dieter ang masayang kalagayan ni Madam Geng, hindi niya napigil ang asarin ito. Talagang salamat ito kay Michael. Bilang tugon, inilibot ni Madam Geng ang mga mata kay Dieter at bumalik sa kanyang upuan. "Okay lang ba ang lahat?" Tanong ni Rong Bailan na may pag-aalala. Sagot ni Madam Geng, "Ayos lang ako, salamat sa pag-aalala mo. Dapat may nakain ako. Gayunpaman, sa banyo ngayon, napagtanto ko ang isang bagay. Sa tingin ko ay kakaiba ang pagkamatay ni na Park Sang-joon at Miyamoto Chujiro. Hindi natin masisisi basta isisi ang lahat kay Michael. Kahit na malaman natin na si Michael ang may gawa nito, hindi lang tayo dapat mag-issue ng Level 1 Pursuit Order. Lalalim lamang nito ang kanyang pagkamuhi sa atin. May mga nakatagong panganib sa ating kaligtasan. Sa makatuwid, iminumungkahi kong kanselahin ang Level 1 Pursuit Order sa Michael." Agad na sumagot si Rong Bailan, "Hindi.
Masyadong delikado si Michael. Maaari natin siyang hulihin ng buhay o patayin siya ng direkta. Hindi na tayo maaaring maging malambot ang puso. Kung hindi, kapag lumakas siya, malalagay tayo sa panganib. Sabi ni Madam Geng, mag-isa lang siya. Sa karamihan, mayroon siyang maliit na koponan. Anong banta ang maaari niyang ibigay? Alin sa ating mga pangunahing pamilya ang hindi dumaan sa ilang dekada ng pag-unlad? Bukod dito, nagkaroon kami ng tulong ng isang Diyos dati. Si Michael ay isang ordinaryong tao lamang. Ano ang dapat ikatakot? Sinabi ni Rong Belan, sa pinakakaunti, ilang beses na nalampasan ni Michael ang aking mga inaasahan. Siya ay isang nakakatakot na tao. Hindi siya maaaring magpatuloy ng walang pigil. Sa sandaling ito, nagsalita si Lota para kay Michael. Chairman, sobra ka naman. Paano mo mapipilitin ang lahat na sundan ka dahil lang sa galit mo kay Michael? Tinusuportahan ko si Madam Geng na kanselahin ang Level 1 Pursuit Order sa Michael. Tinulyapan ni Rong Belan ang maliit na batang babae ng masama. Pasensya na, mahal ko. Walang kwenta kayong dalawa lang ang magresi ng utos. 3 laban sa 2, kailangan nating sundin ang tuntunin ng karamihan. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Dieter, sang-ayon ako sa mungkahi ni Madam Geng. Kanselahin ang Level 1 Pursuit Order sa Michael. Ano? Natakot si Rong Belan kay Dieter. Hindi niya inaasahan na ang pamilyang House, na palaging nakasunod sa kanya, ay tatayo sa panig ni Madam Geng sa pagkakataong ito. Ngumiti si Madam Geng. Chairman Rong, gaya ng sinabi mo kanina, sinusunod namin ang majority rule. Ngayon, 3 sa aming 5 pamilya ang sumang-ayon na kanselahin ang Level 1 Pursuit Order sa Michael. Dapat mong tanggapin ang katotohanan ito. Ang natitirang pamilya Addington, na nanatiling tahimik, ay walang magawang tumingin kay Rong Belan. Ito ay walang silbi ngayon. Pinaikit ni Rong Belan ang kanyang mga mata at naisip, nakakahanga talaga ang Michael. Hindi lang niya kayang patayin ang mga pinuno ng mga pamilyang Park at Miyamoto, ngunit pinanagan din niya ang mga pamilyang Geng at House. Nakakatakot na kasama. Ang taong ito ay dapat na maalis sa lalong madaling panahon. Kung hindi, magkakaroon ng walang katapusang gulo sa hinaharap. Sa unang pagkakataon sa mga dekada, naramdaman ni Rong Belan na ang kanyang posisyon bilang Panginoon ng mundo ay pinagbabantaan ng ibang tao. Sabi ni Rong Belan sa pagkagalit, sige, dahil iniisip ninyong lahat na hindi karapat-dapat mamatay si Michael, kanselahin muna natin ang Level 1 Pursuit Order sa ngayon. Madam Geng, ilang beses mo nang pinrotektahan si Michael. Mukhang hindi ordinaryo ang inyong relasyon. Hindi nakakagulat na ayaw pakasalan ni Michael si Lota. Nakahanap na siya ng mas mabuting taga-suporta. Pero hindi ko alam kung handa si Geng Weilan na kilalanin ang isang stepfather. Hehe. Dahil doon, tumayo si Rong Belan at naunang umalis. Si Rong Belan ay talagang isang walang awa na tao. Ang kanyang mga salita ay nagpagalit kay Lota, Geng Weilan at Madam Geng. Lalo na si Geng Weilan. Pagkaalis din ng iba, sa wakas ay hindi na napigilan ni Geng Weilan at galit na galit siyang naghagis ng mga bagay-bagay. Arg! Bakit? Bakit? Nay, bakit mo pa pinuprotektahan ang brat Michael na yan? Ano ang relasyon mo sa kanya? Natulog ka na ba sa kanya? Gagawin mo ba siyang stepfather ko? Galit na galit si Geng Weilan. Smack! Tinampal siya ni Madam Geng sa mukha, walang awa sa anak. Wala kang karapatan na pakialaman kung sino ang kasama ko. Hindi ikaw ang namumuno sa pamilya Geng. Nang marinig ito ni Geng Weilan, malinaw sa kanya na inamin lang ng kanyang ina na nakitulog kay Michael. Si Geng Weilan ay nadismaya. Sige, paalisin mo ako sa pamilya. Anyway, mas bata sa akin si Michael. Na-inject din siya ng serum, kaya mas maaga pa siyang mamatay kaysa sa akin. Ipasa mo na lang ang negosyo ng pamilya sa iyong kasintahan. Dahil doon, aalis na si Geng Weilan sa galit. Hinawakan siya ni Madam Geng. Anak, bakit ang sanggit mo? I'm indeed close to Michael, but that doesn't mean na gusto ko siyang makasama. Mas imposibleng maipasa ko ang pamilya sa isang outsider. Anak, para sabihin sa iyo ang totoo, kinilala ako ni Michael bilang kanyang guro. Masasabing subordinate siya ng pamilya namin ni Geng. Sa hinaharap, mapapailalim din siya sa iyo. Nagulat si Geng Weilan. Ano? Nanay, sinabi mo na kinilala ka ni Michael bilang kanyang guro.
Siya ay isang lingkod ng aming pamilya. Ibig sabihin master niya rin ako. Ngumiti si Madam Geng. Tama iyan. Ayan yon. Kaya hindi mo kailangang kamuhian si Michael. Tutulungan ka lang niya sa hinaharap. Mas mataas ang status mo sa kanya. Tumawa ng malakas si Geng Wylan. Ha 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 ha. To think naging aso ng pamilya namin ang mayabang na si Michael. Ha ha ha. Michael, sa susunod na magkita tayo, gusto kong lumuhad ka at linisin ang sapatos ko. Kabanata 774, ang lihim ng pamilya Addington. Makalipas ang ilang oras, nabugbog, na invisible sa eroplano ni Sean. Nakaupo sa isang espesyal na dilaw na upuan ng rosewood, dahan-daang nagising si Michael at binuksan ang kanyang mga mata. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang malabong figure na naglalakad. Habang unti-unting lumiliwanag ang kanyang paningin, nakita ni Michael na si Sean iyon. May hawak siyang dalawang baso ng red wine, ang isa ay inabot sa kanya. Nasa mukha niya pa rin ang kakaiba at hindi maarak ng ngiti. Deity Michael, gising ka na pala. Halika, magdiwang tayo. Inabot ni Sean ang wine glass kay Michael. Sa sandaling ito, hindi na kontrolado ni Sean ang katawan ni Michael. Ang mga nakalipas na oras ay labis na nagpasaya sa kanya. Marami na siyang nakontrol na tao noon, ngunit hindi pa siya nakaranas ng ganoong karanasan. Kung hindi lang inutusan ni Michael si Sean na huwag siyang kontrolin ng matagal, tiyak na ginamit ni Sean ang katawan at pagkakakilanlan ni Michael para magsaya pa ng ilang oras at makipaglaro pa sa ilang babae. Tinanggap ni Michael ang baso ng alak at nag-aalalang nagtanong, patay na ba si Miyamoto Chujiro? Pinatay ni Miyamoto Chujiro ang mga inosenteng mamamayan ng Orlando. Ito ay isang bagay na hindi kayang tiisin ni Michael. Napangiti si Sean. Sa pagsasama naming dalawa, we are as good as invincible. Ang pagpatay kay Miyamoto Chujiro ay isang simpleng bagay lamang. Hahaha. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin ang iyong mga subordinate. Talagang namatay si Miyamoto Chujiro sa ating mga kamay. Sige. Sigaw ni Michael at tumayo. Itinaas ni Sean ang kanyang baso ng red wine para i-clink ang mga baso kay Michael. Hindi tumanggi si Michael. Gayunpaman, pagkatapos mag-clink ng salamin, nagtanong si Michael, bukod sa pagpatay kay Miyamoto Chujiro, hindi mo ginamit ang katawan ko para gumawa ng masama, di ba? Si Sean ay isang matandang Zorro at itinago ito ng husto. Siyempre hindi. Magkasosyo kami sa iisang panig. Paano kita masasaktan? Huwag kang mag-alala, lahat ng ginagawa ko ay kapaki-pakinabang sa iyo. Ngayon, maaari na tayong bumalik sa US ng payapa at ipagpatuloy ang ating pananaliksik sa teknolohiya ng mind transplant, tama ba? Tumango si Michael. Ngayong patay na sina Park Sang-joon at Miyamoto Chujiro, wala na siyang kaaway na papatayin. Makalipas ang isang buwan. Habang nagre-research si Michael sa laboratorio ni Sean, bigla siyang nakatanggap ng hindi pamilyar na tawag. Sino ito? Tanong ni Michael. Hahaha, Michael, hindi mo ba masasabi kung sino ako? Isang matandang lalaki na may English accent ang tunog sa kabilang dulo. Hindi estranghero si Michael sa boses na ito. Nakilala niya ito on the spot. John Addington. Walang paraan na mali ang pagkakaalala ni Michael. Ang boses na ito ay tiyak na pag-aari ng pinuno ng pamilya Addington, si John Addington. Hindi maintindihan ni Michael kung bakit siya tatawagan ni John Addington. Kahit na ang Hudson S ay nasa England din, ang pamilya Addington ay walang malapit na relasyon sa kanila. Ang mga Addington ay palaging tagasunod ng pamilya Rong. Hinamak nila na may ugnay sa Hudson S. Sabi ni John, tama. Ako si John Addington. Nasa kamay ko ngayon ang kapatid mong si Jamie. Kung ayaw mong mamatay siya, pumunta ka kaagad sa Gibraltar. Hindi, Michael, huwag kang sumama. Mayroon siya. Boses ni Jamie mula sa kabilang linya. Pero bago pa siya makatapos ay ibinaba na ni John ang tawag. Takot na takot si Michael. Bakit nasa kamay ni John Addington si Jamie? Kalahating oras ang nakalipas. Sa pagitan ng pinakatimog na bahagi ng Spain at hilagang kanluran ng Africa, sa isang lugar na tinatawag na Straits of Gibraltar, mayroong isang malaking barkong pandigma na tinatawag na USS Addington. Ang bahaging ito ng dagat ay dati nang inaangkin ng Spain at United Kingdom. Gayunpaman, dahil ang barkong pandigma ng pamilya Addington ay naglayag, sumuko na ang Espanya.
Ang USS Addington ay ang pinakamalaking kilala sa mundo. Sa araw na ito, gaya ng nakasanayan, dumating si John Addington para sumakay sa kanyang barkong pandigma na sinamahan ng maraming subordinate. Gayunpaman, nang siya ay sasakay na, 12-dosenang mga pigire ang biglang lumitaw mula sa dagat. Para silang mga peteng na nagkukubli sa tubig, biglang lumukso upang kitilin ang buhay ni John. Sa sobrang takot ni John ay namutla ang kanyang mukha. Mga bantay. Mga bantay. Si Michael pala. Nandito si Michael para patayin ako. Sa puntong iyon, naisip ni John na si Michael iyon. Pagkatapos ng lahat, pinatay niya ang mga pinuno ng mga pamilyang Park at Miyamoto noong isang buwan. Gayunpaman, ang ganitong uri ng palihim na pananambang ay hindi estilo ni Michael. Si Jamie ang totoong may gawa, na matagal nang nagtatago dito. Mula nang pumanaw ang kanyang lolo at umalis sa pamilya, lumilitaw na umalis si Jamie sa England. Sa katotohanan, siya ay hindi. Patuloy siyang nagtago sa England para mapalapit sa pamilya Addington. Nais niyang malaman ang kanilang sikreto at agawin ito pabalik upang mailigtas ang pamilya. Pagkaraan ng mahabang panahon na sundan si John, napagtanto niyang darating siya sa barkong pandigma na ito paminsan-minsan. Naniniwala siya na ang barkong pandigma na ito ay dapat may hawak ng mga lihim ng pamilya Addington. Bang 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 bang. Bang 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 bang. Nagmamadaling inilabas ng mga nasasakupan ni John ang kanilang mga pistola at pinagbabaril ang mga hindi imbitadong bisitang ito. Gayunpaman, masyadong mabilis si Jamie at ang kanyang mga tauhan. Bukod dito, sila ay tumatalon ng random mula sa malalim na dagat. Imposibleng magbantay laban sa kanila. Bukod dito, si Jamie ay may ekspertong Phoenix, na agad na nagkontrol sa sitwasyon. Wala pang 10 segundo, nakatutok ang baril sa ulo ni John. Huwag kang gagalaw. Kung hindi, papatayin ko ang iyong amo. May hawak na baril si Phoenix at pinagbantaan si John. Mabilis na sinabi ni John, lahat, tumigil. Tumigil ka. Noon lang tumigil sa pag-atake ang mga tauhan ni John. Galit na galit silang lahat. Lumapit si Jamie kay John at ngumiti. Tito Addington, para tambangan ka, nagtiis kaming nasa ilalim ng tubig sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Pinahirapan mo ako ng husto. Tumingin si John kay Jamie. Ikaw ba ang pangalawang kapatid ni Michael? Tama iyan. Bang! Tinuntok ni Jamie si John sa mukha. Ang suntok na ito ay para sa aking mga patay na tao at mananaliksik. Hindi ko akalain na sa napakatagal na panahon na nasa England, hindi mo lang tinulungan ang Hudson S, na pinsala mo pa ang mga tao natin. To-think na tinuring ka ng lolo ko bilang kaibigan at napakabuti niya sa iyo. Tumawa si John. Ignorante na kapwa. Paano magiging karapat-dapat ang iyong pamilya na makipagkaibigan sa aking marangal na pamilya Addington? Masyado mong pinahahalagahan ang iyong sarili. Bang! Tinuntok muli ni Jamie ang mukha ni John. P***starred. Ang lakas ng loob mong maging walang galang kay Lord Addington. Talagang dudurugin kita. Galit na sabi ng isa sa mga nasasakupan kay Jamie. Paano kaya ni Jamie na napagbabantaan ng iba? Kinuha niya ang kanyang pistol at binaril ang taong iyon dead on the spot. Bang! Medyo natakot si John. Hindi niya akalain na mas desidido pa si Jamie kaysa kay Michael pagdating sa pagpatay. Kaagad pagkatapos, itinutok ni Jamie ang kanyang baril kay John at sinabing, Addington, kung ayaw mong mamatay, dalhin mo ako sa iyong barkong pandigma. Tingnan ko kung anong mga sikreto ang tinatago ng pamilya mo. Kabanata 775, Laser Weapon. Ayon sa pagsisiyasat ni Jamie sa pamilya Addington sa panahong ito, natitiyak niyang nasa barkong pandigma na ito ang kanilang mga lihim. Ito ay dahil pumupunta rito si John paminsan-minsan. Minsan, nagsasagawa pa siya ng malawakang clearing operation. Walang tao o eroplano ang pinayagang makalapit sa loob ng ilang daang kilometro mula sa nakapalibot na tubig. Hindi naging madali para kay Jamie na iset up ang planong ito. Ngayon, nakahanap na siya ng pinakamagandang pagkakataon para supilan si John. Kung tungkol sa paglusot sa barkong pandigma habang wala si John, imposible iyon. Ang seguridad ng barkong pandigma ng pamilya Addington ay nangunguna sa 8 lihim na pamilya. Kung walang pahintulot ni John, kahit isang langaw ay hindi makalusot. Matiim na tinitigan ni John si Jamie.
Noon pa man ay minamaliit niya si Charleston at hindi niya inakala ang araw na matagumpay siyang nahuli ng apo ng huli. Sabi ni John, kasalanan ko ang pagtutok ng lahat ng lakas ko sa pagkuha kay Michael kamakailan. Nakalimutan ko na ang pamilya Hudson ay mayroon ding maliit na manggugulo tulad mo. Kung hindi nagdulot ng matinding kaguluhan si Michael, matagal ka nang namatay. Dati, napag-usapan ng mga lihim na pamilya ang pagpatay kay Jamie. Sa mga kakayahan ng mga lihim na pamilya, kung seryoso sila sa paggawa nito, si Jamie ay natuklasan na ngayon. Napangiti si Jamie. Hindi ko itinatanggi na mayroon akong outstanding younger brother. Nang mabalitaan kong pinatay niya sina Park Sang-joon at Miyamoto Chujiro, tuwang-tuwa ako. Ito ang kinahinatnan ng pagkakasala sa Hudson S. Sige, sapat na kalokohan. Dalhin mo agad ako sa barkong pandigma mo. Walang choice si John kundi palakihin siya. Pagkasakay sa barkong pandigma, may isa pang checkpoint. Kailangang sumailalim sa physical at facial scan ang isa para makapasok. Ding! Nakita ang mga hindi autorisadong user. Gusto mo bang patayin silang lahat? Isang boses ng electronic system ang nagtanong. Medyo kinabahan si Jamie. Buti na lang at nandito si John. Kung hindi, siya ay pinatay. Nasa kamay ni Jamie ngayon si John. Wala siyang choice kundi ang sabihing, hindi. Ang sistema ay patuloy na nagtanong, gusto mo bang bigyan ang mga tauhan na ito ng pansamantala o permanenteng autorisasyon? Sabi ni John, bigyan mo sila ng pansamantalang autorisasyon. Agad na itinutok ni Jamie ang baril kay John. Hoy, ano ang ibig mong sabihin sa pagbibigay lamang sa amin ng pansamantalang autorisasyon? Gusto ko ng permanenteng autorisasyon. Gusto nating lahat ng permanenteng autorisasyon. Galit na galit si John, ngunit wala siyang pagpipilian. Bigyan sila ng permanenteng autorisasyon. Ang system, matagumpay na naibigay ang permanenteng autorisasyon. Ang lahat ay maaaring makapasok ng ligtas. Noon lang naglakas loob na pumasok si Jamie at ang kanyang mga tauhan. Pagkapasok ay dinala kaagad ni Jamie si John sa pinakamataas na antas ng barkong pandigma. Ito ay dahil, sa kanyang pagmamasid sa Addington sa panahong ito, napagtanto niya na mayroong isang napakalihim na lugar sa pinakamataas na antas ng barkong pandigma. Nakasil dito at hindi makita sa labas. Gustong malaman ni Jamie kung ano ang nasa loob. Habang unti-unti silang lumalapit ay halatang lalong kinakabahan si John. Anong meron doon, John? Ito ay isang sandata, hindi ba? Bakit mo ikukulong sa takot na makita? Diretsyong tanong ni Jamie. Taglit na nag-alinlangan si John bago sumagot. Ito ay ganap na normal para sa mga barkong pandigma na armado. Bakit mo ba ako tinatanong ng ganyang katangahan? Jamie chuckled. It is indeed normal to have weapons on a warship, but it's not normal for you to be so afraid of it being seen by outsiders. Open it. I want to see what weapon is inside. John didn't comply. Jamie, I was indeed a little cold to your family previously. However, I'm not like the Park and Miyamoto families, who were ruthless to the Hudson S. There's no need for us to. Bang! Jamie punched him again. Don't talk nonsense with me. Do whatever I tell you to do. Open it. Bang! Jamie shot John in the leg when he hesitated. Arg! John screamed in pain. Jamie said coldly, John, listen to me. After my grandfather died and the other families occupied the Hudson S, I swore that I would eradicate all of you. Don't test my patience. John didn't hesitate anymore. He used his fingerprints to open the hatch. Matapos mabuksan ang hatch, lumitaw ang isang puting kanyan. Ito ay suportado ng isang napakabigat at komplikadong chassis. Wow! Namangha lahat ang mga nasasakupan ni Jamie. Napakaganda talaga ng kanyan na ito at napakakaiba. Hindi ito dapat isang ordinaryong kanyan. Nag-pipe up si Phoenix. Tumingin si Jamie kay John. Magpaliwanag. Sinabi ni John, ito ay isang ordinaryong kanyan sa isang barkong pandigma. Wala akong alam dito. Hindi ako engineer. Paano ko ipapaliwanag sa iyo? Ngumuso si Jamie. Hindi mo ba sasabihin sa akin ang tungkol dito? Sige, susubukan ko mismo. Gusto ni Jamie na subukan ito, ngunit pagkatapos ng mahabang panahon na pag-aralan ito, hindi pa rin niya maisip kung paano ito ilulunsad. Ikaw lang ba ang makakapag-activate nito?
Tanong ni Jamie. Dahil sa pagiging maingat ni John, kung saan dapat may autorisadong sumakay sa barkong ito, dapat ay itinakda niya ito na siya lamang at ilang pinagkakatiwalaang tao ang makakapagpaputok ng kanilang mga espesyal na sandata. Walang ganang tumango si John. Utos ni Jamie, gawin kaagad ang trial run sa kanyan. Ipakita sa akin kung paano ito gumagana. Sige. Sa pagkakataong ito, hindi na nagdalawang isip si John. Marahil ay natakot siya na kung magdadalawang isip pa siya ay barilin siya ni Jamie. Lumapit siya sa harap ng kanyan at idiniin ang kanang kamay sa isang transparent na lugar. Pagkilala sa fingerprint. Napatingin si Jamie sa gilid, nakatutok sa hindi pamilyar na sandata na ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang kinuha ni John ang isang kumikinang na berdeng sandata mula sa ilalim ng chassis. Chitty! Sabay na sigaw ni Jamie at Phoenix. Ito pala ay nagtago ng sandata si John sa ilalim ng chassis. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para makatakas sa kontrol ni Jamie. Ikaw ang humihingi nito. Agad na kinuha ni Phoenix ang pistola at itinutok sa pulso ni John. Siya ay napakabilis. Tiwala siya na mananalo siya laban sa isang matandang tulad ni John. Gayunpaman. Whoosh! Natamba si Phoenix sa lupa. Ang berdeng sandata ni John ay isang matinding pagpatay na sandata. Maaari itong bumaril ng mas mabilis kaysa sa isang bala at hindi na kailangang magpuntirya muna ng maayos. Itinutok lang niya ang sandata sa pangkalahatang direksyon ng Phoenix at agad na bumagsak ang huli. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong makabawi. Damn it! Ito ay isang laser weapon. Nagulat si Jamie. Walang makakatalo sa isang dalubhasa tulad ng Phoenix sa isang one-on-one na baril, lalo na ang isang layaw na matandang tulad ni John. Masyadong advanced ang sandata sa mga kamay ni John. Tumakbo. Alam ni Phoenix na napakalakas ng laser weapon sa mga kamay ni John. Gamit ang huli niyang lakas, inakay niya si Jamie para makatakas.